at tutugan kami sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, at huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa linmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kahit humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanila mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa 15 tayo na linggo ng pangkarong panahon sa taon B ng ating pagdiriwang. At ang tema po sa ating linggo ngayon ay tungkol sa pagsusugo o misyon. Sa salitang Hebreo, ang salitang misyon ay hamishima. Pero dahil ang ating pagbasa din hindi lang sa Hebreo, ang Hebreo kasi sa unang pagbasa, ang Ebanghelyo natin ay mula sa Koinoko na Grigo, sa orihinal, sa Koinoko na Grigo, apostoli, at nasali naman sa Latin, kaya mula lumang tipan hanggang bagong tipan sa Latin ay missio. Sa English pa, mission, sa ating salita, mission. At itong mission, una sa lahat, ay ang pagpapahayag ng kabutihang loob ng Diyos at ang kanyang paghahari. Pero hindi ito katanggap-tanggap ng lahat ng mga tao. Kaya atin po napakinggan sa ating unang pagbasa. Sa aklat ni Propeta Amos, Kapitulo 7, verso 12 hanggang 15, na si Amasias ay nagkaroon siya ng inggit kay Amos. At dahil sa kanyang inggit kay Amos, sabi, doon ka manghula sa Hudiya upang kikita kay roon. Pero sinabi ni Amos, hindi man siya propita ni sa grupo ng mga propita, siya talaga'y tinawag ng Diyos upang magpahayag ng salita ng Diyos. At ang nangyari pa dito, pagbasahin natin ang buong Biblia, sa nangyari kay Amasias, pinarusahan si Amasias ng Diyos dahil hindi tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya kailangan tayong makinig sa mga mensahe ng mga propita o pinadala ng ating Panginoon.
Dahil ayon pa sa ating Salmo 84, versikulo 8, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig upang tayo ay kanyang iligtas mula sa kadustaan. Kaya kailangan na maging sensitibo tayo sa mga totoong propita dahil marami pong huwad na propita. Kaya kailangan na ating tingnan kung paano siya nagpapahayag dahil makikita po natin na sila'y totoo kung sila ay tunay na nagpapahayag ng salita ng Diyos. At sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat San Pablo sa Episo, Kapitulo 1, verso 3 hanggang 14, ang pagiging nananalig na mayroong misyon ay ang kanyang pagkipagkaisa kay Kristo na siyang tunay na nagligtas. Hindi mensahe natin, hindi mensahe ng ibang tao, bagkus mensahe ng ating Panginoong Hesus na pinakilala natin, ipinapahayag natin, ipinakita natin, at dinadala natin sa mga tao ay siyang magpapahayag sa katotohanan na dapat nating ituturo upang ang mga tao ay maligtas. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, verso 7 hanggang 13, ang ating Panginoong Hesus, kanya pong binigyang misyon ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad ay tinatawag niyang mga apostoles. Mula po sa salitang Koine-Koine Griego, apostole, ibig sabihin mga misyonero, pinadala sa isang misyon. At sila'y 12 upang ito ay magsimbolo ng isang panibagong bayang hinirang ng Diyos na ang ulumang bayan na hinirang ng Diyos ay nabuo sa pamagitan ng 12 na tribo na nagmula sa 12 na anak ni Jacob. At ngayon ay magiging bagong hinirang na bayan ng Diyos sa pamagitan ng 12 na mga apostol. At ito'y tawagin na simbahan. At itong simbahan, bahagi po tayo, bawat isa sa atin ay mga bato na buhay na nagkukumpuni sa isang katawan ni Kristo na kung saan ang ulo ay ang ating Panginoong Hesus at tayo'y bahagi sa mistiko na katawan na ito at tayong lahat ay may misyon. Ano po ang misyon? Ang misyon ay una sa lahat ang pagdala sa mensahe na ang Diyos ay maghahari na. At paano maipahayag ito? Una sa lahat, ang estilo ng buhay. Ang estilo ng buhay ay dapat simple. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon, huwag kayong magdala ng pera o kayamanan at walang dapat na mga luho. Tungkod lang, may panyapa kayo, pero huwag na ang kayamanan sapagkat tutulungan naman tayo sa ating kapwa-tao. Pangalawa, ang kanila pong gagawin ay una, ang pagtuturo. Pangalawa, ang pagpalayas ng mga demonyo, at pangatlo, ang pagpagaling. Ang kanilang pagtuturo, ang buod po ng pagtuturo ay una sa lahat, ang tungkol sa paghahari ng Diyos na kinakailangan, una sa lahat, ang pagbabalik loob, ang pagbabago. At itong buod na ito ay kanapong itinuturo upang ang lahat ay babalik sa Diyos. Pangalawa, paano po sila magkaroon ng pagpalayas ng demonyo? Ito yung tinatawag na pagpalaya ng mga taong inaalihan ng demonyo. Kasi karamihan sa mga tao, akala nila normal lang na sila'y may bisyo sa buhay, na sila ay magdudruga, maglalasing, magsusugal, mga mahalay na bisyo, at kanila pong tinitingnan sa internet kung ano pang mga bagay. Hindi nila alam, ito yung ang tawag diyan pag-anib o pagkaroon ng pagpasok ng demonyo sa kanilang kaluluwa. Kaya kayo na may hilig na ganyan at masamang hilig, lalo na kapag kayo nagdudruga, mga mahalay na mga hilig,
o dili kaya kayo nagsusugal, inaalihan na kayo ng demonyo. Kaya kinakailangan, ang misyon ay palayasin ang demonyo upang ang tao'y maibalik sa Diyos. Pangatlo, ang pagpagaling. Ang pagpagaling ay mayroon pong tatlong pagpagaling. Una, pagpagaling na pisikal. Ito po'y ginagawa sa mga doktor at yung mga nagtrabaho sa mga tinatawag na mga lugar ng kalusugan, hospital, klinika at iba pa. At ang pangalawa, ang pagkaroon ng paghilom sa psikolohikal na paraan. At ito yung mga may sakit na tinatawag na sayad o problema sa utak o problema sa pag-iisip. Na dahil sa stress sa mga problema kung minsan, o dili kaya talagang may sayad siya noon pa, idadaan sa tinatawag na pagpagaling at paghihilom sa psikolohikal na pagpagaling. Pangatlo, ang espiritual na pagpagaling. Ang espiritual na pagpagaling ay lahat ng tao ay nagkasala. Wala namang taong perpekto. At dahil dito, kailangan na mga tao ay magkumpisal, magsisisi sa kasalanan, babalik sa Diyos. At ito yung paghilom na espiritual. Ito po ang ginagawa nila na paghilom sapagkat binibigyan na sila ng Panginoon paano ipahayag sa mga tao ang paghahari ng Diyos upang ang panampalataya ng Diyos na buhay, Diyos ng kabutihan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng panibagong mga paningin, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng katarungan at katotohanan ay kailang maipahayag sapagkat ang isang nabinyaga na ay mayroong misyon. Kaya nga, sinasabi sa Missio Agentes, dokumento ng simbahan sa Konsilyo Vaticano Ikalwa, Vatican Council to, ay ang lahat ng tao, hindi lang mga pari, mga religyoso, o ibig sabihin mga madre, mga iba pang mga misyonero, lahat ng tao, laiko man, pari man, o kaya mga ordinaryo na tao, lahat ay may misyon na ipahayag ang paghahari sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Kayong mga magulang, mayroon kayong misyon para sa inyong pamilya. At kung nakita niyo yung pamilya ay nagkawatak-watak na kayo, parang gusto nang maghiwalay, inalihan na ng demonyo ang isa sa inyo. Kailangan pagalingin yan. O dili kaya may bisyo na si tatay o si nanay, pasaway na. Inalihan na yan ng demonyo, kailangang palayain ang masamang espiritu. O kung ikaw ay nagtrabaho at ang pagtrabaho mo ay ikaw ay hindi tumutupad sa pagtunay na pagtrabaho at hindi matapat, ibig sabihin mayroon na ang pangyayari. O kung ikaw ay isang opisyal ng gobyerno at ikaw'y nangungurakot o ikaw'y sobrang nagpapahayag ng kawalan ng pagtingin sa iyong kapwa-tao, ikaw ay nademonyo na. Lalo na kapag ikaw'y nagmumura o kaya wala kang ibang tinitingnan ang pagpahirap ng tao. At lahat ng ito ay dapat nating tingnan. Maging sensitibo tayo na ang kasamaan ay nariyan sapagkat may espiritu na masama. Kailangan nating palayain ang lahat ng tao. Ito yung misyon natin. At gusto natin na ang lahat ay magmahal sa Diyos. Na masentro sa ating mga puso ang ating Panginoong Diyos. Yung gusto na ang Panginoong Diyos ay maging sentro ng ating buhay, maging sentro ng ating mga puso, maging sentro ng ating pamilya, pumalakpak ng malakas upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng ating buhay at siya talaga ang tunay na saysay, siya talaga ang kabuluhan ng buhay upang makikita ng Diyos ay siyang naghahari, upang madama natin ang pag-ibig ng Diyos. Alamin natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.